Apat na anak ni Daddy na pangatlong lalaki pala. So, ang dami naming nalala ni Daddy kasi nung time na bata pa ako, maliit pa ako. So, yun, sinasama niya ako lagi sa mga Bible study niya sa Taytay, sa Hacienda. Kumbaga, pagka sinabi niyang gawain, ako kagad yung ano niya eh, nahatak eh. Kasi tinuturuan niya ako mag-gitara, lahat ng instrument na na alam niya, na i-share niya sa akin. So, alam ko naman na si Daddy nandyan lang eh. Kumbaga hindi naman siya yung bigla na lang nawala o kung nasan man eh, na di natin makikita balang araw eh. Kumbaga, sabi nga niya mag-preach siya, gumaganto pa siya eh. Sabi niya, ano lang to eh, flesh. So, iiwan din natin to dito. Pero yung tunay na siya, baka mas buhay pa sa atin eh. Kasi tayo, nagkakasakit tayo. Eh, yung kung nasan man siya, napakalakas niya. Kasi, di ba, sabi nga sa turo dati, pagka namamatay din yung tao, dumadating dun sa prime age na mga 22, 25. So, yun. Ngayon, nawala na si Daddy na ganyan na, wala na siya rito sa katawang lupa niya. Napag-uusapan namin na magkakapatid na bumuo ng church, na magkaroon kami ulit ng si Kuya sabi naman, calling ka, baka depende daw. So, Kuya. sa akin walang calling, kahit yung pastor na ako eh. Hanggang bukas tayo rito. Ito ba? Salamat ako kasi lahat ng meron kami magkakapatid, lahat ng sikretong mana, kumbaga, nandito eh. Inano niya na eh, kumbaga binigay niya sa amin. Lagi lang siya nandyan, ramdam ko na kasi may share ko lang hanapin namin yung lalakarin namin yung libingan niya sa Evergreen. Ang usapan namin nito ni Michelle, yung leading partner ko na pupunta kami 9 a.m. So alis gigising kami ng 7, alis kami ng 9. Nagising kami mga 9 na, tapos 10 na, nakahiga pa ako dun sa sofa. Pinapalipas namin yung oras, bigla na lang bumukas yung gripo. Sabi ko, pinapaligo na tayo ni Daddy ah. Sabi ko, okay lang lagi siya nandyan. Sabi ko kay Mama eh, okay lang lagi na siya nandyan. Pero huwag naman yun sa lahat ng pagkakataon kasi may ginagawa rin kami sa bahay, baka mapapanood niya. Yung mga ganun. Pero ano dumating sa pwede, baka mamaya, sinsaka pa ng barkada sa panonood. Yun, napapanood ko yung mga video nila Mama kung paano niya pinapatawa si Mama, kung paano niya kumbaga masakit sa amin na hindi na namin siya makikitang gano'n, si Mama magulupot, sigurado. Pero 7 kami, kaya siguro ganito kami karami para marami kaming sumuporta. Si Kuya, dyan, magkayera. Ewan pa, ganda ako, ate ko, 7 kami, so ayun pala yung kagandahan ng marami kayong magkakapatid kasi pag may mga ganitong sitwasyon, ang dami nagtutulong-tulong. So, sabi ko na kay Daddy nung nasa ospital na kami na nang bahala kay Mami. Kung hindi na kailangan problemahin yung mga ganito. Ayun, na-appreciate ko lahat ng nandito, sila Pastor Ed, Pastor Felix, yung mga kasama nila sa simbahan. Yung mga kamag-anak ni Daddy galing pa ng Bicol, yan. Yung mga kaibigan niya, kababata. Ito, yung mga kapitbahay namin na kilala siya, na napakarami niyang mabuting ginawa dito. So, na-appreciate namin kayo. Salamat sa pakikirami niyo. Ayun lang, si Daddy, mahal na mahal namin yan. Hindi lang ako kung family. So, siguro, mamaya, kantahan ko na siya. Hindi pa ako ready kasi baka salamat sa inyo lahat. Ako po yung bunsong anak ni Daddy na babae.
Kasi dalawa lang naman kami. So, ayun po, sobrang babaw ng luha ko kaya hindi ko na start pa nga ng luha ko. Ang pinaka naaalala ko kasi kay Daddy, kapag, sobrang lambing niya kasi sa akin yung lahat ng kailangan niya sa araw-araw. Pipikan niya ako, sabihin niya, Lods, may load ka ba dyan? Sabihin niya, Lods, may flashlight ka ba? Yung mga maliliit na bagay, sa akin niya hinihingi. So, yun yung pinaka-miss ko na, ayun, yun yung pinaka-miss ko kasi wala nang maglalambing sa akin ng ganon na, wala nang manghihingi ng load sa akin linggo-linggo. So, kung sino yung nangangailangan ng load dyan, PM na lang ako. Joke lang yun. Kasi yung naalala ko, every week, sasabihin ni Daddy, loads 99 lang. Ibig sabihin nun, yung load na hihingi niya pang isang linggo. Tapos nung January 9, sabi niya, loads 59 lang. Ibig sabihin nun, pang 3 days lang. So sabi ko, parang naisip ko, bakit 3 days lang? Eh, hindi ko naman alam na mangyayari to. So, niload ko yung hiningi niya. Tapos nung binilang ko yung araw, simula nung January 9 hanggang January 12, 3 days lang po kasi pinatagal niya. Yun, so, pero ako naman, bilang anak niya, nitong mga nakaraang taon na okay kami, masaya kaming lahat, wala naman akong pinagsisisihan kasi lahat ng hiniling niya sa akin ng mga nakaraan, naibigay ko naman. Yung mga lambing niya, yung mga sasabihin niya, Lods, wala na akong gas. Kasi Lods talaga yung tawag niya sa akin. Ayun, hihingi siya ng panggas, nabibigti ko naman. Tapos minsan, pag madaling araw, pag bago siya umakit ng bundok, i-PM niya ako, sabihin niya, Lods, daan ako dyan. Kasi kuha ako ng delata, kuha siyang bigas. Ayun, so, masaya naman ako kasi yung mga ganong kahit maliliit na bagay, naibigay ko. Kahit, ayun, kahit nung, yun nga, yung Pasko, sobrang saya namin, sinasabi niya na gusto niya ng ganito, gusto niya ng wine. Kasi yung, yung mga nailalambing niya sa akin na sobrang, kasi kahit hindi kami, kahit nung bata ako, wala akong matandaan na sobrang lalim na bonding namin. Nitong malaki na ako, yung bumukod na ako ng bahay sa amin, doon kami mas naging close kasi, parang doon, basta yung mga simpleng chat namin dalawa, yung mga simpleng usapan namin na, yung mga bagay na sasabihin niya, kahit yung mga taas o gano'n, minsan, pag umaalis kami ng partner ko, nalalambing ko rin sa kanya na bantayan nila ni mama yung mga aso, gano'n. So, yun, wala akong kahit anong tampo, wala akong kahit anong galit na nararamdaman kay Daddy. So yun, sobrang saya na bago siya mawala, sobrang okay ng pamilya namin. Okay sila ni mama. Tsaka, yun, nakita niya naman yung mga apo niya na nakasama niya, nakabanding niya. Yun, yun nga, sabi ni ate, masaya kasi yung pag-alis niya, hindi siya nahirapan, hindi siya, yung kagaya ba ng mga typical na nawawala sa mundo, yung mga yung mga nag-50-50 na hindi kailangan pang, yung kailangan mag-decide ng pamilya nila kung putulin na yung life support, yung gano'n, na hindi niya yung naranasan. Tsaka, alam ko na, yun nga, yun yung prayer niya, na gusto niya, pag umalis siya, hindi sobrang tanda, hindi siya mag-uulyanin, yung hindi siya magiging burden sa pamilya niya. So, yun, masaya pa rin kami kahit umalis na siya na ganito yung nangyari sa kanya. Yun lang po, tsaka salamat nga ulit pala sa mga pumunta, sa mga nagmamahal kay Daddy. Yun lang po. Hey po, magandang gabi sa lahat. Una po, na-appreciate ko lahat ng tao dito mula nung unang dinala po si Daddy hanggang ngayon po,
marami po akong nakitang mukha na palagi po silang nandito. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa lahat. Ayun po, medyo mahaba siguro eh. Mga oras tayong tapos. Kilala po siguro ako ng ibang kapamilya namin bilang engineer niya kasi lagi niya pong pinagmamalaki. Ang di po nila alam, simpleng tao lang po ako. Ayun, ano pinakatandang-tanda akong kwento kay Daddy. Nung pinanganak daw po ako, sabi niya, hindi ako sumanagot Daddy ha. Ayun po, sabi niya, hindi daw po niya ako kamukha. Kasi may kasabay ako sa ospital na pinanganak, babae daw maganda. Yung mata ko nun, parang hiniwa lang daw ng blade. Tapos hindi niya ako kamukha. Mga ilang buwan siguro. Mga ilang buwan siguro, medyo malaki na yung hiwa ng mata ko. Tapos, sabi pa nga niya, ano, baka ang punto, baka nagkakulit yung babae, tsaka itong lalaki ito, hospital. Baka kasi mas kamukha natin ito, ang ganda ng babae. Tapos po, nung mga ilang araw na siya nandito, lahat ng tingin nila, ako daw ang kamukha. Pero, tanggap ko naman po eh. Siya, baka din niya tanggap. Tapos ito pang picture niya, ito, yung picture niya na to. Nung nag-year-end party po kami sa company namin, bumili po ako ng outfit sa party, tapos hindi ko sana bibilin itong sombrero. Naalala ko po na si Daddy, mahilig siya sa itong sombrero. Ang iniisip ko, pag binili ko to, isang beses ko lang naman gagamitin, bibigay ko sa kanya. Tapos mula nung binigay ko po sa kanya, nagustuhan niya, tapos araw-araw niyang sinusuot. Tapos, ayun po, nag-picture siya ng ganito, tapos lagi niya yung suot-suot sa bundok habang nagtatanim siya. Tapos, ayun po, marami akong bagay sa kanya na natatandaan. Tapos ang pinaka-gustong-gusto ko kong ginagawa niya, yung kapag di po kasi kami madalas magkita ni Daddy. Nagkikita lang kami kapag uwi sila galing Pinangonan, Sabado-Linggo. Sabado-Linggo rin po yung ano ko. Yung pahinga ko, Monday to Friday, maaga ako aalis. Tapos, uwi ako mga alas 9 ng gabi, alas 10, galing sa trabaho. Tapos, tuwing nagkikita po kami niya ng umaga, ng Sabado, o kaya mabutan ko siya ng Friday sila umuwi. Babatiin niya po ako ng gagawin niya lang ako, uy, ngingiti siya. Tapos, tatanungin niya lagi, nakuha mo na ba yung plate number mo? Sa motor ko. Kasi plate number ko po, temporary pa lang. Ayun po yung punta kong pangako sa kanya, kukunin ko na yung plate number ko. Parang hindi niya po ako tanungin ulit. Tapos, ano po, kaya nung nabalita ko po na wala na siya, ako po kasi pinakahuling nakapunta sa ospital kasi galing pa akong Makati, tapos Antipolo. Nagmotor lang po ako, tapos iyak po ako ng iyak. Habang pumalapit po ako dun sa ospital, kasi nakamapa po ako, di ko alam yung ospital eh. Siguro, mga nakalagay doon, 8 minutes na lang, makakarating na ako sa ospital. Habang pababa po ng pababa yung minuto, lalo pong palakas ng palakas yung iyak ko. Yung helmet ko po, punong-puno na yung luha. Tapos hihip na ako ng ihip kasi nakasalamin ko ako. Parang nagmumulis na yung ano ko. Tapos, nung pagdating ko po sa ospital, sinulog ko din nila ako. Tapos ayun po, iyakan na kami ulit. Pinakamalakas yung iyak na. Tapos, masaya tayo. Ano po, tapos alam ko po na proud si Daddy sa akin kasi ilang beses niya po ako nakakwento sa mga kilala niya, sa mga kapamilya. Pag may bago po siyang bisita sa bahay, papakilala niya ako, ito nga po yung engineer ko, ay hindi po, ano lang, simpleng tawag po. Tapos ngayon po, nung Pasko po kasi, meron kaming video na sumasayaw kami pamilya, tapos masaya po kami. Tapos binayday ko po siya. Tapos, kasi kilala po ako sa trabaho bilang, parang siya rin po sa mga kaibigan niya, ganun. Masayahin, tapos tagapagpasaya ng mga tao. Tapos, nakita po nila na parang parehas kayo ng tatay mo. Parehas kayo ng ugali, ganun. Tapos, pinagmalaki ko po siya dun sa mga katrabaho ko. Ayun po yung katrabaho ko na nandito kahapon. Ang dami po nila, mga lagpas 20 po sila, tatlong batch. Tapos, tinignan po nila si Daddy kasi, ayun nga po, nakita nila na ito pala nagmana to.
kilala po nila ako bilang si Otep. Tapos, po, kilala nila ako na masayahin. Sabi ko po, buhay pa po siya nito. Sabi ko, sa kanya ko nakuha yan eh. Tsaka yung pagiging ano nyo, pogi, gano'n. Ako sana po, ayun po, masaya ako na naririnig yung mga kwento sa kanya na masaya. Yung mga kwento ng naging kaibigan niya, gano'n. So, sabi nga po niya, 2 beses namamatay yung tao. Hindi ko alam kung sinabi ba talaga niya. Yung una, yung sa flesh. Pero habang nabubuhay naman yung mga taong nakakaalala sa kanya, kinoconsider ko siya na buhay. Kasi, alam ko na, mayari, kayo lahat, alam ko po na yung alaala niya na naiiwan po sa inyo, hanggat buhay po tayo, nananatili po siyang buhay. Ayun, so, amen. Ayun po, so, kung pagbibigyan po ako, next life, gusto po siyang na-experience na bilang kaibigan sa dati. So, ayun lang po. Maraming salamat sa lahat. Tema. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jowash, bunsong anak po ni Daddy Manny. Vic po. Gusto ko lang pong sabihin na kasi 7 po kami magkakapatid. Ako yung bunso. Ako yung may pinakamaiksing panahon na nakasama ko po siya. Bilang bunso po, dumating ako sa buhay nila na may edad na po sila ni Mama. 40 po kasi si Mama nung pinanganak po ako. Ngayon, magti-20 na po ako next month. Wala siya sa birthday ko. Sa mga time po na naalala kong maganda, nakasama ko po yung tatay ko nung nanirahan po kami sa Bicol. Bata pa po ako nun pero naalala ko na may mga video din po na in-upload sa YouTube na sobrang luma na 12 years, 13 years ago na nabalikan ko po lately. Natawag niya po sa akin, baby, bunsoy, anak, bunso BJ, Jowash. Yan po yung mga kadalasan niya tinatawag sa akin. Tapos, yung time po na gagraduate po ako ng elementary, siya rin po yung umattend sa graduation ko. Na sobrang cherish ko po, syempre yung moment na yan. Kasi isang beses ka lang naman gagraduate ng elementary. At saka ito pong lately, mula nung nagtrabaho po ako, marami po akong moments na gustong banggitin. Isa na po doon yung mahilig po siya magbangka. Mahilig magtanim sa kabila. Yung kabila po kasi na yan, nagtatanim-tanim siya dyan. So, pagka magtatanim po siya ng tanghali, pupunta siya ng umaga doon, patanghali, mainit po sa tulay, ayaw niya tumawid. So, nagsabi siya na baka daw po pwedeng bigyan ko siya ng pangbili ng bangka. Something na ganun. Na ginawa ko ng pong paraan, of course, kasi sa akin po bilang anak, ang sarap sa pakiramdam na mapasaya yung magulang mo. Lalong-lalo na po kung yung request nila na yun ay talagang makakatulong sa kanila, sobrang sarap po sa pakiramdam nun. Tapos yung last po na nag-request po siya sa akin, ito lately, grass cutter. Actually, alam ko naman po na nalaman po nila na may struggles din po ako in terms ng sa work. Nag-request po siya noon nang bago siya mag-birthday. Sabi niya, BJ, baka mabigyan mo ako ng pambili ng grass cutter. O kaya mabigyan mo ako ng grass cutter. Pa-birthday ka daw po sa kanya. Sabi ko po nung time na yun, walang-wala po ako eh. Sabi ko, di ko pa maibibigay. Noon sa nausog na po ng November, napunta ng December, na sinubukan ko po na gawin yung best ko. Tapos, meron pong in disguise na blessings na dumating sa amin kay Mama. Na may dumating pong pera sa akin sa 4-piece daw po ata yun. Kasi working na po ko eh. Sa 4-piece daw po last na payout namin, sabi po ni Mama, baka ito na yung para sa grass cutter ni Daddy mo, bigay mo na. Sabi ko, sige po, hindi akong dalawang isip, pinabigay ko na para magkaroon siya ng grass cutter na makakatulong po sa kanya.
pinagpapasalamat ko na rin po kay Lord syempre na kahit na sobrang daming pinagdadaanan, sobrang daming struggles, na-overcome po natin yung mga struggles na yun. Tapos, ang daming challenges para makuha niya yung grass cutter na gusto niya, ang daming nangyari. Nakuha niya po yung gusto niya na ay na po pala yung last na ireregalo ko sa kanya. Marami po kaming magagandang moments sa Bicol na ako po yung sinasama niya, akit ng bundok, gigising ako umaga, Josh, bangon, kasi pupunta tayo ng bundok. Ako mag-aabot ng mga itatanim niya. Tapos pagkatapos nun, pagka tanghaling tapat na, sasabihan niya ako, nabunutan mo ako ng uban. Dati nagsasabi pa ako, piso kada isang uban. Tapos nung last moment na, ayun nga po, nung gabi na nawala kasi siya, nanonood ako ng rewind. Nanonood ako ng rewind na sa mga nakapanood po, alam niyo naman yung kwento. Sa mga hindi, parang ayun yung kung paano mo iingatan yung mga moment na kasama mo yung isang tao, yung mahal mo sa buhay, kung paano mo, alam mo yung pagyayamanin yung pagkasama nyo, kung paano mo bibigyan ng halaga yung bawat moment na magkasama kayo. Kapag pinapanood ko yun, nasa timeline na may date na binigay, August 12. August 12 yung birthday ni Ding Dong doon sa movie. Eh, nung gabing yun, around 9:30 p.m., si Mama tumawag sa GC namin. January 12 yun, parehas 12. Na sabi ni Mama, akit daw kami doon kasi wala daw malay yung daddy namin. Parang pinilabutan ako agad. Kasi, ayun, guys, nasabi ko kayo may pinakamaiksing moment na kasama ko siya kasi ako yung bunso. 20 years, maiksi pa rin yun para sa akin, para makabanding ko siya. May mga request pa siya, may mga nasisabi siya na magpayaman tayo, bibili tayo ng kotse, kahit second hand, bibili tayo. May mga ganong time. Kaya nung January 12 ng gabi, sabi ko, sa Rosario po kasi ako sa kabilang barangay, sabi ko, sana naman hindi matuloy yung nasa isip ko na mawawala siya, kasi hindi kami ready. Although hindi naman dapat natin, wala namang gumugusto ng kamatayan. Kumbaga pa kasi nandun tayo sa life, darating tayo dun, pero nasa sa atin kung agad-agad ba, kung natin iingatan yung sarili natin. Pero ang pinagtataka ko kasi, si Daddy, wala siyang bisyo eh. Hindi siya nag-yoyosi, hindi siya nag-aalak. Siguro wine, na paminsan-minsan. Tsaka hindi siya kumakain ng karne. Iwas na iwas sa karne. Tapos, more on gulay. Minsan nga kapag kumakain kami, yung gulay nilalaga lang, nilalagay, pinalalagay, lagi asin. Ulam na yun para kay Daddy. Na gusto kong gawin din. Babalikan ko nga, sa time na sinabi na tumawag si Mama, kabadong-kabado na ako noon na nanlalamig ako, sabi ko, sana hindi ito yung time na hindi naman dapat. Kasi hindi pa nga kami ready. Pagdating ko doon, around 11:25, something na ganun, sinalubong na ako. Kasi sa mga kapatid ko tatanong, ano update? Ano nangyayari? Mula nung 9:30 na tumawag si Mama, wala sumasagot. Tapos, pagdating ko doon, niyakap ako ni ate, sabi, wala na daw. Parang hindi ko muna pinakikinggan hanggang sa makapasok ko sa loob. Makita ko si Mama. Nagkikwento ng mga last moments na magkasama sila. Ayoko pigilan kasi, iyak ko kasi alam ko kapag hindi ko iniyak, alam kong dadalhin ko. Pagdating ko doon, nakita ko siya yung itsura niya. Na wala, di ko alam, pinipilit kong gisingin, di naman nagigising. Pinipilit kong ibangon, ayaw bumangon. Ano naririnig niya ako? Alam ko naririnig niya ako. Alam ko na nung mga nakaraan, nagkaroon siyang tampo kasi meron kami hindi pagkakaintindihan. Yung last chat niya sa akin na, alam kong matalino ka. Huwag mo sayangin yung talino mo. Tatandaan ko yun lahat ng moment na masaya na magkasama kami. Hindi kayo makakalimutan. Siya kasi yung pinakauna rin nawala sa pamilya namin. Kaya,
kung nasan man si daddy ngayon, ang gusto ko lang din sabihin sa kanya na iparamdam ko rin naman sa kanya na mahal ko siya, na kahit bunsong anak ako, mahal na mahal ko siya, lahat ng kaya ko, gagawin ko para sa kanya, ganun din kay mama. May papangako ko lang na, daddy, kung naririnig mo ko, kung nasan ka man, na ito na yung last na ito makikita kita, na bukas di ko akalain na itong taon na ito na pinagdadasal ko na may good health yung family, na maging prosperous yung year na to, na mawawala ka pala. Sobrang saya kong sinalubog yung taon na to. Yung taon na to pala yun yung magdadala sa isang hantungan. Ang titibayan namin para kay mama. Andito ako bunso, hindi ko iwanan si mama. Sa tabi lang ako ni mama. Hindi ko alam kung anong dala ng future, pero para kay mama, nandito ako. Para sa mga kapatid ko. Of course, first priority ulitin ko si mama. Pagprotektahan ko si mama at all costs. Ayan, tapos para sa mga kamag-anak namin nandito, nagpapasalamat po ko sa mga galing sa probinsya, sa mga kapitbahay na nakikiramay, nagpapasalamat po ko sa inyo. Ito po sana mag-start to sa mga kamag-anak na magbukas sa isip natin na sana sa susunod na pagkikita natin, hindi na dahil may patay tayo. Sana magkita-kita tayo para makapag-banding, ma-cherish natin yung moments na magkakasama tayo. Ganun din sa family. Si daddy yung mag-unite sa atin. Si daddy yung magiging dahilan para magkaisat ulit tayo sa magkakamag-anak. So, ayun yung gusto kong sabihin para kay daddy sa mga kapatid ko. Maraming salamat po sa mga nakiramay. Ayun, gusto ko lang siyang kantahan for the last forevermore.